Paano malulunod sa tubig na abot bewang lang ang isang taong may taas na 6'10" at isang MVP na may taas na 6'4"? Ito ang malaking misteryong pilit na itinatago noong una sa publiko. Pero noong Lunes, June 8, ang dalawang pinakamalaking pag-asa ng Ateneo Blue Eagles na sina Rene Batterbonia at Divine Adeli ay sabay na binawian ng buhay sa isang team building sa Aurora. Sabi ng pulisya, aksidente lang ang lahat dahil mababaw lang daw ang tubig. Ngunit ang nagdadalamhating pamilya sumisigaw ngayon ng kapabayaan. Simulan natin sa unang higante na si Rene Bobet Batterbonia, 19 na taong gulang, isang batang galing sa simpleng pamumuhay sa Talupogon, Agosan del Sur. Si Rene ay hindi ordinaryong manlalaro. Sa taas niyang 6'4", siya ang bumasag sa dominasyon ng mga kupunan sa Manila nang pangunahan niya ang Davao Region sa kampyonato ng palarong pambansa. Siya ang itinanghal na MVP, siya ang prom D, nagdala ng takot sa puso ng mga elite team sa UAAP. Isang mabait na anak na ang tanging hawak na armas para maiangat ang pamilya sa kahirapan ay ang bola ng basketball. At sa kabilang dulo ng court, naroon ang ikalawang higante, si Divine Adeli, 21 taong gulang, isang foreign student athlete galing sa bansang Nigeria. Sa taas niyang 6'10", si Divine ay nagsisilbing pader at sandigan ng Ateneo sa ilalim ng ring. Kilala siya sa kanyang lakas, sa kanyang talino sa depensa at sa kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral sa Pilipinas habang ginagawa ang kanyang hilig. Dalawang magkaibang mundo, isang bata mula sa Agusan at isang binata mula sa Africa nagtagpo sa iisang universidad sa Maynila upang sana ay maging pinakamatinding puwersa sa Philippine basketball. Lunes, June 8, ang Ateneo Men's Basketball Team ay nasa Aurora para sa isang team building. Ayon sa opisyal na ulat ng Aurora Police, bandang alas 4 ng hapon, ang mga manlalaro ay pinaglalakad sa tubig dagat. Sabi ng pulisya, ang tubig ay abot bewang lang nung una, ngunit dito nagsimula ang nakakapangilabot na bahagi. Sa isang iglap, ang mga manlalaro ay nakatapak sa isang deep portion o malalim na bahagi ng dagat. Ngunit habang ang pulisya ay mabilis na nagdeklara na ito ay isang pure accident, ang pamilya ng mga biktima ay hindi tumatahimik. Ang ina ni Rene na si Robilyn Batterbonia ay naglabas ng matinding emosyon sa social media. Ang kanyang tanong, nasaan ang mga coaches? Nasaan ang management ng Ateneo habang naglalakad ang mga bata sa mapanganib na dagat? Bakit walang nakasagip sa kanila at bakit walang sapat na proteksyon para sa mga manlalarong ipinagkatiwala ang buhay sa kanila? Ngayon, ang National Bureau of Investigation o NBI nakapasok na sa eksena para magsagawa ng otopsiya. Ang lokal na pamalaan ng Agusan del Sur ay humihingi rin ng malalimang hustisya dahil may malaking misteryo sa likod nito. Ito ba ay isang maiiwasang sakuna o isang kaso ng matinding kababayaan o gross negligence ng mga taong dapat ay nakabantay sa mga batang ito? Hindi mapapalitan ng anumang halaga ang buhay ni Rene at Divine. Paabot natin ang ating taos-pusong pakikiramay sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pag-iwan ng mga mensahe sa ibaba para sa patuloy na pagtutok sa hustisyang ipinaglalaban ng pamilya. I-click ang like at mag-subscribe. Salamat sa inyong oras sa pagsusubaybay. Peace out mga papas break.